621. Sinabi ni Lance, ito ay isang lipunan ng tao, gaano kakalakas ng loob. Hahaha, katawa-tawa, tao rin tayo, sino ba ang magsasabing hindi tayo? Walang masabi si Lance, sila ay mga ganid, ang mga ganid ay kabilang din sa lahi ng tao, ang pangunahing bagay ay hindi iyon, ngunit sila ay mga likas na eksperto, ang kanilang lakas ay narito, kahit na sila ay talagang hindi tao, sino ang maglalakas loob para sabihin ang kahit ano? Sabihin, nasaan ang matandang iyon? Pinindot ng huli na likas na ganid na iyon. This is the last thing I'm asking you, if you still don't tell me, then you're going to die. Sigaw ng ganid, naubusan na talaga siya ng pasensya. Talagang ayaw ni Lance na ipagkanulo ang matandang iyon, ngunit nang hindi siya pinagtaksilan, natakot sina Lance at Bella na hindi na sila mabubuhay ngayon. Noon lang, biglang nakita ni Lance ang anunsyo na iyon, may nagsabi lang na may likas na eksperto na nagbabantay sa anunsyo. Baka away lang. Biglang winasak ni Lance ang anunsyo na iyon. Isang likas na eksperto ang lumipad pababa mula sa tea house. Ibinagsak mo ang anunsyo, ibig sabihin ay may kakayahan kang iligtas ang aking Panginoon, sigurado ka ba dyan? Kung hindi, papatayin kita kung pupunitin mo ang anunsyo ng walang ingat. Ang likas na eksperto na lumipad pababa ay tumingin kay Lance at sinabi. Sinabi ni Lance, maaari kong subukan ito ang aking healer ID tag. Naglabas si Lance ng isang compact na plate. 10th grade healing master, napakagaling. Sinabi ni Lance, ngunit ngayon ang tatlong ganid na ito ay gustong pumatay sa akin. Ang likas na dalubhasa na tumalon ay tumingin sa tatlong ganid, at nang walang sabi-sabi, bigla siyang humampes ng espada. Shoo! Isang sword chi ang tumakbo sa lupa, at ang tatlong ganid ay namatay sa lupa sa isang kisap mata. Nagulat si Lance, ang likas na eksperto na ito na nagbabantay sa anunsyo ay napakalakas, at least siya ay isang perpektong likas, pinatay niya ang tatlong ganid na katutubo sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang espada. Matapos patayin ang tatlong savage innates, sinabi ng malakas na lalaking iyon kay Lance, maaari ka nang umalis. Mabuti. Walang magawa si Lance, ayaw niyang gawin ito, ngunit pinilit siya ng tatlong ganid na ihayag ang anunsyo na iyon para iligtas ang fetus sa sinapupunan ng buntis na iyon. Sana, walang panganib. Bella, pumunta ka sa mansyon ng matanda at hintayin mo ako, susunduan kita pagtapos ko at sabay na pumunta sa Marshall Island. Sabi ni Lance kay Bella Palan. Hindi, gusto kong sumama sa iyo. Determinadong sabi ni Bella. Sa sandaling iyon, sinabi ng likas na ekspertong iyon, bawal pumunta ang mga tagalabas. Si Bella ay walang masabi ngayon, si Lance ay pumunta upang pagalingin ang buntis na babae, si Bella ay hindi isang manggagamot, si Lance lamang ang maaaring pumunta. Maging masunurin ka at hintayin mong sunduin kita. Sabi ni Lance. Sige. Walang magawa si Bella at bumalik sa mansyon ng matanda, naghihintay na sunduin siya ni Lance kapag tapos na siya at sabay na pumunta sa Marshall Island. Makalipas ang kalahating oras, dinala ng likas na ekspertong iyon si Lance sa isang napakarangyang classical mansion. Ang makapanirahan sa gayong marangyang klasikal na paninirahan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, ang klasikal na paninirahan na ito ay katulad lamang ng mga mararangyang mansyon noong sinaunang panahon, ito ay masyadong kahanga-hanga at walang paltos na may kagalang-galang na dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi namamalayan na mapuspos ng bagay na iyon. Momentum. Ang isang pribadong manggagamot ay naglabas ng isang anunsyo, iulat ito ng mabilis. Oo. Makalipas ang 2 minuto, may lumabas na babae. Nang makita ni Lance ang babaeng ito, nagulat siya, napakaganda, talagang napakaganda niya. Si Lance ay hindi nakakita ng walang katulad na kagandahan sa loob ng mahabang panahon, ang kagandahang ito ay puno ng marangal na hangin, na may sunod sonyery na kamahalan, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat simple, siya ay nakasuot ng isang goose yellow light shirt, ang kanyang figure at mukha ay hindi nagkakamali. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at bawat galaw ay puno ng isang uri ng kumpiyansa. Bukod dito, sa sandaling ito, ang martial momentum ng kagandahang ito ay napakalakas, si Lance ay maaaring sabihin sa isang sulyap na siya ay isang dalubhasa sa gitna ng katutubo.
Langit, napakabata upang maabot ang likas na kalangitan, si Lance ay medyo nagulat din, ang edad na kagandahang ito, sa karamihan, ay isang taon na mas matanda kay Lance, o kahit nakaparehong edad. Lumapit ang dilag, tumingin kay Lance at nalilitong sinabi, napakabata. Ang likas na ekspertong iyon na nagpabalik kay Lance ay tumango at nagsabi, oo, Prinsesa Sakura, ipinakita niya ang kanyang Healing Master Identity Card, siya ay isang 10th grade Healing Master. Ang magandang babae na tinawag na Prinsesa Sakura ay nabigla, napakabata na nasa antas ng isang ikasampung baitang manggagamot. Kinawian ng dilag ang kanyang kamay at pinalabas ang lahat, naiwan lamang si Lance at ang kanyang dalawa sa bulwagan. Sinabi ng dilag kay Lance, ang pangalan ko ay Sakura Whale, ano ang pangalan mo? May isang pakiramdam ng pagpapakumbaba sa tono ng magandang babaeng ito, ngunit hindi nito ipinaramdam sa mga tao na siya ay may kamalayan sa sarili na higit na mataas, ngunit sa halip ay isang pakiramdam na hindi nakikita sa kanyang pag-uugali, na dapat ay may kinalaman sa kanyang pagkakakilanlan. Na masyadong marangal at palaging nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng mapagkunwari na awtoridad, tulad noong isang sinaunang emperador ang nagpakita sa kanyang harapan nang hindi na kailangang magsalita, at ang karamihan ay nakaramdam ng inaapi. Lance. Lance, dahil inihayag mo ang anunsyo na iyon, dapat mong maunawaan kung ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito. Sabi ng magandang babae. Sinabi ni Lance, malamang alam ko, sige, kung gusto mo talagang magligtas ako ng isang tao, bilasin mo lang, walang oras na mawawala. Maghintay ka, walang paraan na hahayaan kitang sumuko at pumasok para iligtas ang isang tao, kailangan kong pumasok at humingi ng permiso, dito ka maghintay. Naglakad ang magandang babae sa likod bahay at pumunta sa isang silid, sa sandaling nasa loob ng silid na ito, isang babae ng likas na kaharian ang nakahiga sa kama, malaki ang tiyan, pula ang mga kumot, tila marami siyang nalaglag ng dugo, ngunit ginamit niya ang kanyang likas na abstruse na enerhiya upang protektahan ang fetus sa kanyang tiyan, kung hindi ay nalaglag na siya. Ang buntis na babaeng ito na nakahiga sa kama ay may napakagandang hitsura at napakaranggal na katayuan, tila balisa siya kung ang fetus ay malaglag o hindi. Imperial Concubine, may isang binata sa labas, isang manggagamot sa ikasampung baitang, natatakot ako na hindi siya mas matanda sa akin, napakabata para maabot ang antas ng isang manggagamot sa ikasampung baitang, kailangan niyang magkaroon ng paraan na nasa loob. Ang abot ng mga hindi pangkaraniwang tao, gusto mo bang makita? Papasukin mo siya, dali. Abala ang buntis sa higaan ni Lance. Mabuti. Naghihintay si Lance sa bulwagan, hindi nagtagal, ang magandang babae nakalalabas lang. Sinabi ng dilag, Lance, bago kita papasukin, kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa isang bagay. Naiinip si Lance, ano ba, ako ang nagligtas sa iyo, hindi ang dumating para magmakaawa sa iyo, kung patuloy kang magdadaldal, aalis na lang ako. Medyo nagalit si Lance, ito dapat ang nagmamakaawa kay Lance, bakit ganito ang tono, parang si Lance ang dumating para magmakaawa na iligtas ang buntis na babaeng iyon. Sinabi ng magandang babae, dapat kong sabihin sa iyo, ang babaeng buntis na iyon ay ang Makentab na kaharian, ang asawa ng hari, ang fetus sa tiyan na iyon, ay isang prinsipe, kung may mangyari man, ito ay magkakaroon ng napakaseryosong kahihinatnan, kailangan kong linawin ito. Sa iyo bago ka pumasok. 622. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, isa talaga itong taong marangal, ang asawa ng hari ng Lunaris Kingdom, ha? Pagkatapos, ang nasa harap niya na tinawag na Prinsesa Sakura ay dapat na ang prinsesa ng kaharian ng Lunaris. Talagang mapalad si Lance na nakarating sa kaharian ng Lunaris, ngunit talagang nakita niya ang napakaranggal na figure ng kaharian ng Lunaris, kahit na ang kaharian ng Lunaris ay isang maliit na bansa lamang, ngunit ang pagkakakilanlan ng asawa at prinsesa nito, anuman ang mas marangal. Kaysa kay Lance, ang Gripper, hindi nakakagulat na ang kanilang tono at ugali ay mas mataas kaysa sa pakiramdam, si Lance sa kanilang mga mata, ay isang pangkaraniwan lamang. Nang makita ng kagandahang iyon ang naiinip na tono ni Lance, hindi siya nagalit at sinabing walang pakialam, sige, sumunod ka sa akin.
Sinundan ni Lance ang kagandahang iyon sa isang compartment sa likod ng courtyard. Pagpasok sa compartment, agad na nakita ni Lance ang isang mamahaling buntis na babae, kalahating nakasandal sa kama. Ang buntis na babaeng ito ay isa ring likas na eksperto. Medyo nagulat si Lance, ang malalaking tao na ito, sila ay likas sa bawat pagliko. "You're that young 10th grade healer?" Mayabang na tanong ng mga mata ng buntis. "Oo. Are you sure you can keep my baby?" Tanong ulit ng buntis. Ang tono niya ay parang tanong, hindi naman gaya ng pagmamakaawa. Hindi nagustuhan ni Lance ang kanyang tono, ngunit wala nang pagpipilian sa bagay na iyon ngayon. 80% sure, sabi ni Lance. Ang buntis at ang magandang prinsesa na iyon ay parehong nagulat, marami na silang nahanap na mga manggagamot noon, kahit na ito ay ika-11 o ika-12 baitang manggagamot, wala pa silang 10% sigurado, ngunit si Lance, gayunpaman, ay 80% sigurado. Nakita ng magandang prinsesa ang hitsura sa mukha ni Lance, na puno ng kumpiyansa at tila hindi kalokohan, at hindi maiwasang tumangala kay Lance. "Well, huwag na nating patagilan," sabi ng buntis. Sinabi ni Lance, "Kung gayon, maaari ba tayong magsimula?" "Oo." Sinabi ni Lance, "Dahil ang iyong sanggol ay nasa iyong tiyan, dapat mong habarin ang iyong mga damit o hindi ko magagawa." Gumalaw ang mukha ng buntis, nag-alinlangan sandali, at saka sinabing, "Sige, bumaba na kayong lahat." "Oo." Lumabas ang ilang babae at isinara ang pinto ng compartment. Ang tanging natitira sa compartment ay si Lance, ang magandang prinsesa na tinawag na Socorro Whale, at ang buntis mismo. Walang magagawa si Lance, dahil buntis siya at ginagamot ni Lance ang fetus sa kanyang tiyan, kaya kailangang walang hadlang si Lance, hindi ito gagana sa kanyang damit. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita ang buntis sa harap ng mga mata ni Lance. Natural na walang interes si Lance na makakita pa, isang malaking tiyan na babae, kung ano ang makikita, pabayaan ang sexy na katawan, ang tiyan na iyon, ang ilang mga berdeng marka ay sobrang nakakadiri. Sinabi ni Lance, "Kailangan ko ng isang set ng mga karayom, hindi bababa sa 15 sentimetro ang haba." Hiniling ng buntis sa magandang prinsesa na kunin ito, at mabilis itong nakuha. Si Lance ay naglabas ng mahabang pilak na karayom. Nagtanong si Lance, "Ilang buwan ang fetus?" "Magkakaroon ako ng 1 linggo o 2, sabi ng magandang prinsesa. Tumango si Lance at nagtanong, anong uri ng pinsala ang ginawa sa fetus. Nabaril sa tiyan ng malakas na lalaki, nagpa-ultrasound, nabali ang isang braso ng fetus, critical din ang sitwasyon, nagmonitor lang ng fetal heart, wala pang 10 beats per minute ang heartbeat. Lance Ham, malamang naiintindihan na ang sitwasyon, ngunit, gagawin na sana ito ni Lance nang bigla niyang maalala na parang mayroong B-ultrasound, 4D ultrasound at lahat ng iyon. Kung ito ay tatanggapin ni Lance, kung gayon si Lance ay 100% sigurado. Si Lance ay abala sa pagtatanong, "May color ultrasound ba?" "Oo. Gusto mo ba?" "Oo, syempre. Kung mayroon kang tulong na iyon, sa tingin ko ito ay 100% mapanatili," sabi ni Lance. Parehong tuwang-tuwa ang buntis at ang magandang prinsesang iyon sa balita. Agad namang tumulak ang magandang prinsesa sa makinang nag-color ultrasound na halatang kanina pa kaya nasa gilid pa rin ang makina. Nakipagtulungan si Lance sa color ultrasound, na lubos na nagpabuti sa katumpak ng Lance, ang mga modernong kagamitang ito, minsan medyo maganda. Nagpasok si Lance ng mahabang karayom sa tiyan ng buntis, sa tiyan mismo. Butas ba ang matris a? Nagdudulot ng pagtagas ng amniotic fluid. Kinakabahang tanong ng magandang prinsesa. Sinabi ni Lance, "Kung wala kang ganitong kasanayan, ano ang silbi ng pag-uusap tungkol sa pagliligtas ng mga tao?" Tiyak na, tulad ng makikita sa pamamagitan ng color ultrasound, ang pilak na karayom ni Lance ay hindi tumusok sa amniotic fluid at tumpak na tumusok sa katawan ng fetus sa tiyan. Dahil hindi pa ito ipinapanganak, ang pagiging nasa tiyan ay ang pinakamagandang panahon para lumaki, at pinasigla ni Lance ang mga punto ng paglaki ng fetus, na nag-udyok sa kanyang katawan na lumaki ng mabilis. Gawain. Nagpatuloy ang mga therapeutic action ni Lance sa loob ng 2 araw at 1 gabi.
Hanggang sa umaga ng ikatlong araw ay natapos ni Lance ang kanyang paggamot. Sinabi ni Lance na may pagod na mukha, sige, normal na ang fetus, lumaki ang braso nito, at ang putol niyang braso ay maaagnas ng amniotic fluid at magiging mga sustansya upang muling masipsip ng katawan. Salamat! Ang magandang prinsesa ay abala, at napakasinsero, habang nakatingin kay Lance na sinabi. Ang buntis na babaeng iyon, gayunpaman, ay hindi nagpasalamat, tuwang-tuwang hinaplos ang kanyang tiyan at sinabing, Wanger, sa wakas ay nailigtas ka ni nanay, ang mga asong iyon ay gustong mamatay ka bago ka isinilang, ayaw nilang. Sinabi ng magandang prinsesa, ina, mas nagpapahinga ka sa iyong mga tagumpay. Lumabas si Lance sa compartment nitong 2 araw at gabi, si Lance ay pagod na pagod sa pag-iisip, sa ngayon ay gusto na lang niyang matamba at matulog, ito pa rin ang kaso nang gumamit si Lance ng mga pilak na karayom upang pasiglahin ang kanyang sarili. Sabi ng magandang prinsesa, Lance, salamat ulit, nakikita kong pagod ka na, pumunta ka muna at magpahinga, pagkatapos magpahinga ng mabuti, ang ina ay lubos na magpapasalamat. Noong una ay gusto ni Lance na kalimutan ito at hindi magpahinga, ngunit siya ay nagtrabaho ng husto, hindi siya maaaring umalis ng ganito, kahit anong mabigat na pasasalamat, dapat itong makuha, ito ay nararapat sa kanya. Mabuti. Pumunta si Lance sa isang silid ng panauhin at natulog muli, siya ay talagang sobrang pagod, hindi magandang manatiling pagod sa pag-iisip sa lahat ng oras, gayunpaman, ito ay 2 araw at 1 gabi, hindi natatakot na mawala. Ilang oras pang pahinga. Makalipas ang 2 oras. Sa parehong compartment nakakapasok lang ng buntis. Ang buntis ay nagtanong, nasaan ang manggagamot na iyon? Nay, sobrang pagod na siya, kaya dinala ko siya sa guest room para magpahinga. Inay, lahat ng ito ay salamat sa tulong niya kaya napanatili namin ang prinsipe sa pagkakataong ito, at sinabi namin noong nag-post kami ng anunsyo noon. Natiyak na tayo ay lubos na magpapasalamat sa kanya, paano natin siya dapat pasalamatan ng husto kapag siya ay nagising? Tanong ng magandang prinsesa. Sabi ng buntis, patayin natin siya. Nagtaka ang magandang prinsesa kung mali ba ang narinig niya. Inay, ano po ang sabi niyo? Patayin siya. Inay, bakit? Sabi ng buntis, sa 2 araw na pagtrato niya sa akin, nakahubad ako at nakita niya ang lahat, nakita niya ang hindi dapat. 623. Ina, paano kaya ito? Iniligtas lang niya ang fetus sa sinapupunan mo. Abala ang magandang prinsesa. Ngayong maayos na ang fetus sa sinapupunan ko, wala na siyang halaga, kaya pwede na siyang patayin. Ina. Sige, stop it. I've seen the man in my body as the glazed king's consort, do you think you can still let him out alive? If this gets out there, do I still want my identity? Sabi ng buntis. Malakas. May mga walang puso at walang utang na loob na mga tao sa lahat ng dako, ngunit syempre, ang pinakamahalagang bagay ay si Lance ay masyadong mababa sa kanyang paningin para maging isang ordinaryong tao na maaaring patayin sa kalooban. Hindi na nangungumbinsi ang magandang prinsesa, bagkus ay tumango siya, sige, dahil iginigiit ito ng iyong ladyship, at alang-alang sa reputasyon ng iyong ladyship, papatayin ko siya, hahanapin ko siya ngayon. Nakangiti ang buntis na babae habang hinahawakan ang kanyang tiyan, tila hindi isinasapuso ang bagay na patayin si Lance, isang bagay na maaaring magawa sa isang utos. Dumating sa guest room ang magandang prinsesa. Nabawi ni Lance ang kanyang espiritu kahit na nakatulog siya ng 2 oras, at halos oras na para umalis si Lance. Nagising si Lance at nakita ang magandang prinsesa na nakaupo sa silid, hindi umiimik. Bakit ka nandito? Umakyat si Lance at nagtanong. Ikaw ay gising. Kalokohan, ayon, niligtas ko yung lalaki, nasaan ang malaking pasasalamat na sinabi mo? Aalis na ako pagkatapos kong matanggap ang malaking pasasalamat ko. Sabi ni Lance. Shoo! Biglang ibinato ng magandang prinsesa ang kanyang espada kay Lance, ngunit sa halip na saksakin, itinuro niya ang leeg ni Lance. Ano ang ibig mong sabihin?
Tanong ni Lance na hindi nagbabago ang mukha, dahil hindi naramdaman ni Lance ang anumang layunin ng pagpatay mula sa kanyang espada, kaya alam ni Lance na bumunot siya ng kanyang espada para lamang ipakita at hindi niya talaga gustong patayin siya. Lance, alam mo ba ang krimen? Tanong ng magandang prinsesa. Si Lance ay nag-alab at sinabing, alam ko ang iyong karumal-dumal na krimen. Si Lance ay labis na nanlumo, naghihintay siyang makatanggap ng isang mabigat na pasasalamat, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang nakatutok ang espada sa kanya, ngunit siya rin. Nagtanong si Lance kung alam niya ang krimen, nakakatuwa. Nagsisisi talaga si Lance na ihayag ang anunsyo noong panahong iyon, alam niyang mas mabuting ipagkanulo ang matanda, gayunpaman, nakapasok na ang matanda sa innate perfection, kahit na siya ay nagtaksil at natagpuan siya, hindi siya papatayin ng mga ganid, bagaman, ito ay magpapaalam sa matanda na si Lance ay nagtaksil sa kanya, at marahil ang kanyang impresyon kay Lance ay naging mas masahol pa, ngunit, ito ay mas mabuti kaysa sa pagdurusa. Mula sa nalulumbay na galit na ito ngayon. Nakita ng magandang prinsesa na sumabog si Lance, napakunot ang kanyang mga kilay, at sinabing, Lance, sa panahon ng iyong paggamot, nakita mo ang lahat ng bagay tungkol sa Empress. Ang Empress ay lubos na nag-aalala sa bagay na ito, siya ang babae ng Lunaris Kingdom, ang kanyang katawan. Ay Maislan, imposibleng tingnan ito ng ibang tao maliban sa hari. Kaya naman, ipinadala ako ng inang Reyna upang patayin ka, alam mo ba ang krimen? Galit na sinabi ni Lance, alam ko ang iyong mga kasalanan, gusto mo bang sabihin ko ito sa pangatlong beses? Anong mga asawang basura, talagang sineseryoso ang kanilang sarili, ang asawa ng hari ng Lunaris ay ano, ang bansang Lunaris ay isang bansang bala, ay Yanhuang Empire isang lata ng umutot. Talbog ka nitong bala-bansa, maliksi pa rin sa harap ko magpanggap kung ano ang mataas at makapangyarihan, talagang maliksi katawa-tawa, hindi maaaring ipaalam sa pangalawang tao na makita, at pagkatapos ay bakit hayaan mo akong hawakan ang kanyang fetus? Bakit hindi mo na lang ako hinaipan yung room bago ko ginawa? Psycho! Ikaw! Nakita ng magandang prinsesa si Lance na iniinsulto ang Makentab na bansa. Ano ka ba, may lakas ng loob na patayin ako. Bumantong hininga si Lance, naramdaman ni Lance na ang magandang prinsesa na ito ay walang balak na patayin siya, kaya naman naglakas loob siyang sabihin iyon, kung ito ay isang taong gustong pumatay. Sa kanya, hindi magkakaroon ng ganitong uri ng ekspresyon si Lance. Sa madaling salita, pinagsisihan ito ni Lance, kung alam niya iyon, hinding-hindi sana nagpakamatay si Lance para pumunta sa ang pagtulong sa buntis na babaeng iyon na panatilihin ang kanyang fetus, what a white wolf. Bumantong hininga ang magandang prinsesa, ibinaba ang kanyang espada at sinabing, kukunin kita ngayon din, sumunod ka sa akin. Hindi kumibo si Lance at agad na sumunod palabas ng silid. Kasama ni Lance, lumabas ang magandang prinsesa sa likod ng pinto at papunta sa kalye. Sinabi ng magandang prinsesa, umalis ka, gayunpaman, nailigtas mo ang prinsipe, salamat, ngunit gusto ka ng reyna na patayin, makakatulong lang ako. Ikaw nang ganito. Huminga si Lance, paano ang ipinangakong mabigat na pasasalamat? Kailangan pa ring magpasalamat sa ngayon. Ang Glazed Kingdom, napakagandang bansa, ako, si Lance, ay natuto. Medyo nahihiya ang magandang prinsesa, medyo nahihiya talaga ang Indian consort sa Makentab na bansa, ngayon lang din nalaman ng magandang prinsesa na si Lance ay hindi mamamayan ng Makentab na bansa, ito ay ang Yanhuang Empire, tulad ng isang manggagamot, hindi galing sa Glazed Country, medyo sayang. Hindi ka pa ba aalis, naghihintay na magpadala ng iba ang ina upang patayin ka? Sabi ng magandang prinsesa. Sinabi ni Lance, itong prinsesa, napakawalang muwang mo pa rin, sigurado akong ang dalaga mo ay mas tusong tao kaysa sa iyo, hindi ako naniniwalang hindi niya nakikita na ayaw mo akong patayin. Kaya, siguradong nagpadala na siya ng iba para hintayin ako sa ibang lugar, at akala mo na iligtas mo ako. Upang maging ligtas, kailangan kong ihatid mo ako palabas ng Glazed Kingdom, at ngayon ay susunduan ko na. Girlfriend ko mula sa Greengrass Alley, at I-escort mo ako hanggang doon.
Kumunot ang noo ng magandang prinsesa, na para bang sinabihan siya ni Lance na posible, at sa kanyang kaalaman tungkol kay Nymphet, hindi niya talaga hahayaang umalis si Lance ng buhay ng ganoon kadali. Good. I'll escort you out of the Glazed Kingdom. Tumango ang magandang prinsesa. Ibilang mo na medyo may konsensya ka. Cut the crap and bilasan mo. Si Lance, na sinamahan ng prinsesa, ay pumunta sa Green Grass Lane. Si Bella ay naghihintay sa kanya sa pasukan ng mansyon ng Green Grass Lane. Si Lance ay matagal nang nawala. Si Bella ay naghihintay na sa bake. Bumalik ka na. Bella, pumunta ka kaagad at umalis sa Macintab na bansa. Nakita ni Bella Palin ang magandang prinsesa at nalilitong nagtanong, sino siya? Bahala na kung sino siya, tara na. Mabuti. Hindi pumasok si Lance upang batiin ang matanda at agad na tumungo sa airport, at syempre, ang magandang prinsesa ay nag-escort sa likod, kahit na hindi pa siya nagsasalita ng isa pang salita sa kabuuan, naglalakad ng halos 10 metro sa likod ni Lance. Bago lumabas ng Green Grass Alley, isang likas na eksperto ang biglang lumutang pababa mula sa bubong, ang parehong likas na eksperto na nagbabantay sa anunsyo sa tea house noong araw na iyon. Nang makita ng magandang prinsesa ang likas na ekspertong iyon, agad siyang lumipad at tumayo sa harap ni Lance, tinitigan ang likas na ekspertong iyon. Lance, anong ginagawa mo? Tingnan mo prinsesa, dumating ang aking nasasakupan upang patayin si Lance sa utos ng kanyang kamahalan. Get out of my way. Malakas na saway ng magandang prinsesa. Prinsesa, sana ay padaliin mo ako. Ang aking nasasakupan ay kumikilos din sa ilalim ng utos, sinabi ng ina na hindi niya dapat hayaang mabuhay si Lance, kung hindi, ang ina ay talagang hindi nasisiyahan na makitang hubot-hubad, prinsesa. I told you to get out of my way. Malakas na nagsalita ang magandang prinsesa, naglalabas ng hindi kapani-pani walang aura sa buong katawan niya, at ang likas na ekspertong iyon ay hindi lamang nanginginig. 624. Prinsesa. Kung hindi mo ako hahayaang makawala, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang likas na ekspertong iyon ay hindi nang ahas na suwayan ang utos ng prinsesa at matapat na umiwas. Ligtas na pumunta si Lance sa airport at nagtanong tungkol sa katotohanan na nagkataon na bukas sa publiko ang Woolen Island sa mga araw na ito. Bagamat hindi madalas bukas ang Marshall Island, kadalasan ay nagbubukas ito ng isang beses bawat buwan o dalawa, at bukod pa, si Lance ay estudyante ng Marshall Academy, kaya hindi na kailangang hintayin itong magbukas, maaari siyang pumunta doon anumang oras. Sumakay sina Lance at Bella sa eroplano patungong Marshall Island, at ang magandang prinsesa na iyon ang nag-escort sa kanila dito. Sa eroplano lang sinabi ni Lance kay Bella ang nangyari sa nakalipas na 2 araw, kasama na kung bakit gusto siyang patayin ng buntis na iyon. Galit na galit si Bella, ito ay mapangahas, puting mata na lobo, tama na ayaw mong makialam nang makita mo ang anunsyo, napakasarap kumain, at talagang ikinalulungkot ko na pinayuhan kitang tulungan siya. Si Bella ay mukhang nagsisisi, kung hindi dahil sa ang magandang prinsesa na iyon ay mas matino, kung gayon si Lance ay ipinadala sa bibig ng tigre. Sige, tapos na. Safe naman ngayon, itong Glazed Kingdom, ang sama ng impression. Medyo mahina ang mood ni Lance at papunta na siya sa Woolen Island, kung saan may mga bagay na nagpalungkot sa kanya. Ang katawan ni Sally ay nakalagay pa rin sa ref sa basement ni Professor Lin Han, sa isang kisap mata, mahigit 5 buwan na ang lumipas, at mahigit 5 buwan na niyang hindi nakita ang mukha ni Sally Brown, hindi maiiwasang makita niya ito sa pagkakataong ito pabalik sa Martial Arts Academy. Ang pag-iisip sa kanya ay nagpalungkot kay Lance sa loob, kahit na ang eroplano ay may kakaalis lang, ngunit sumasakit na si Lance sa loob. Biglang, si Lance, na may matinding kagat, 2 salita ang lumabas sa kanyang bibig, Guanwale. Si Guanwale ay isang guro sa Martial Arts Academy, na isang gabi 5 buwan na ang nakalipas, si Guanwale ang nagbihis ng itim at hinabol siya sa kalagitnaan ng gabi para patayin siya. Huwag mong tanungin si Lance kung paano niya nalaman, pinatay pa ni Lance si Angus, hindi pa ba niya malalaman kahit isang tao ang pumatay sa kanya na si Guanwale. Nakita ni Bella si Lance na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi ang salitang Guanwale at nagtanong, sino si Guanwale?
Siya ang pumatay kay Sally, ang Verdugo na nagsagawa ng kanyang masamang gawain, isang guro sa Martial Academy, at ang kanyang kasalukuyang ekonomiya ay haughty and great perfection. Sabi ni Lance na may mabangis na tingin. Noong nakaraang pagkakataon, si Lance ay hindi kalaban para sa kanya, sa unang bahagi lamang ng Hautian stage, ngunit sa pagkakataong ito, si Guan Whale ay hindi nakatapat ni Lance, kahit na si Lance ay nasa Hautian perfection lamang, sa kasamaang palad, naghahanap sa buong antas ng Hautian, hanggat ang kabilang partido ay hindi nagtataglay ng superior na paraan sa mga mata ni Lance, walang sino man ang makakapantay ni Lance. Sa pagkakataong ito ay pupunta ako sa Martial Academy, ang una ay ang maghatid kay Elsa, ang pangalawa ay ang makipagkita kay Sally, at ang pangatlo ay ang pumatay kay Guan Whale. Sabi ni Lance. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Lance at sinabing, napapatay mo ang napakaraming anak ng pamilyang Harrison, at tiyak na malalaman ni Guan Whale na hindi mo siya papakawalan, kaya mapopromote si Guan Whale bilang katutubo, Ngumisi si Lance, napakadali bang makamit ang likas na langit. Magagawa niya ang anumang gusto niya. Bigyan mo pa siya ng 10 taon at maaaring hindi na niya kaya, Guan Whale, dumating na ang oras mo para mamatay. Ang eroplano ay lumilipad ng maayos, ang Lunaris Country ay isa ring isla na bansa, at ang Woolen Island ay nasa isla din, ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo, at may halos isang araw na oras ng eroplano bago sila makarating. Makalipas ang isang araw, bumaba si Lance sa eroplano sa Woolen Island. Si Lance at Bella ay dumiretso sa Martial Forest Academy. Hindi alam ng mga tao sa Martial Arts Academy na darating din si Lance. Upang maging ligtas, nagsuot si Lance ng maskara ng balat ng tao, at natakot si Lance. Nalaman ni Guan Whale na si Lance ay darating at tumakas ng maaga, at kahit na si Guan Whale ay maaaring hindi maingat tungkol kay Lance, mas mabuting magsuot ng maskara ng balat ng tao upang maging ligtas. Ito ba ang Martial Arts Academy? Nakatayo sa pasukan ng Martial Arts Academy, tumingin si Bella sa kahanga-hanga at engranding gate at sinabi. Oo. Patayin muna natin si Guan Whale o puntahan si Elsa, Direktang pinutol ni Lance si Bella at sinabing, Tere puntahan muna natin si Sally. Dumating si Lance sa bahay ni Professor Linhan. Knock knock. Binuksan ni Professor Linhan ang pinto ng kanyang tahanan at nakita niyang isa itong estranghero, ngunit agad niyang naalala na ang maskara ay isang maskara ng balat ng tao na ginawa niya at ibinigay kay Lance noon, ngunit hindi siya. Sigurado kong ito ay isinuot mismo ni Lance. Lance. Professor Linhan, ako ito. Sabi ni Lance. Nang marinig ang boses ni Lance, sigurado siyang si Lance iyon. Pumasok ka dali. Pagpasok sa bahay ni Professor Linhan, ang asawa ni Professor Linhan ay nag-aaral kung paano magbalot ng dumplings, agad na hiniling ni Professor Linhan sa kanyang asawa na ibalot ang mga ito sa ibang lugar. Ngayon ay si Lance ay dumating upang bisitahin si Sally Brown, malamang na masama ang kanyang kalooban, ito ay talagang walang galang kay Lance na naroon siya na puno ng walang ginagawang oras upang magbalot ng dumplings. Naunawaan ni Lance ang ibig sabihin ni Professor Linhan at sinabing, ayos lang, hindi mo na ako kailangang iwasan, ako ang nakaistorbo sa iyong kakisigan. Umiti ng paumanhin si Professor Linhan, Lance, pasensya na, hindi alam ng asawa ko kung aling litid ang mali ngayon, gusto niyang matutong gumawa ng dumplings, parang hindi talaga ngayon ang tamang oras. Professor Linhan, hindi ako nandito para magbigay galang kay Sally, nandito ako para bisitahin siya, at maganda ang mood ko dahil alam kong babalik si Xiang Yi balang araw, hindi mo na kailangang maging ganyan, gawin mo ang dapat mong gawin, at huwag mong kalimutang i-treat ako ng dumplings kapag tapos na akong bumisita kay Sally. Mabuti. Si Lance at Bella ay pumasok sa basement, si Lance ay nagpapasalamat tungkol sa pag-uugali ni Professor Linhan at ng kanyang asawa, naisip nila na si Lance ay dumating upang magbigay galang, kaya hindi sila maaaring kumilos ng walang ginagawa. Binuksan ni Lance ang crude ice coffee na gawa sa natural na yelo, at si Sally Brown ay nakahiga doon na buo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong sariling website.
Hindi na umiyak si Lance, tahimik na tumingin kay Bella, pagkatapos ay hinaplos ang kanyang mukha, kahit na walang temperatura, ngunit walang pagkabulok, na parang natutulog. Bella, nandito kami ni Bella para makita ka. Sabi ni Lance, ngunit hindi napigilan ni Bella Pallen ang kanyang mga luha. Bella, trust me? Hindi kita hahayaang matulog ng masyadong mahaba, siguradong hindi. Pagbisita kay Bella, umakyat si Lance sa lupa at sinabi kay Bella, hindi na kailangang malungkot, ang ibig sabihin ng pagiging malungkot ay hindi na siya babalik siya, kaya bakit ka malungkot? Tumango si Bella. Pagdating sa lupa, sinabi ni Professor Linhan, huwag kang mag-alala, bababa ako paminsan-minsan para tingnan siya, kahit na wala akong alam tungkol sa mga diskarte sa pag-iingat ng buhay, sa palagay ko ay magaling siya, tulad niya. Tulog. Salamat Kuya Linhan, patawarin mo ako sa pagiging masungit at pagtawag sa iyo ng kapatid. Haha, Kuya Lance? You don't mind calling me Kuya? It's my honor. Tara, uminom ka ng tsaa, sabi mo ililibre kita ng dumplings. 625. Tumango si Lance, gustong hanapin kaagad si Guan Whale, ngunit nagkataong malapit na siya sa hotel, kaya parang hindi na kailangang magmadali. By the way, with all due respect, sino ito? Inutusan ni Professor Linhan si Bella na magtanong. Ang pangalan niya ay Bella Pallen, at girlfriend ko rin siya. Nakangiting reaksyon ni Linhan, naalala niya na si Lance ay walang ibang kasintahan na nagngangalang Elsa, at ngayon ay may isa pang Bella, itong si Lance, tila sikat na sikat siya. Kasama ang magagandang babae. Pagpasok sa sala, sinabi ni Lance kay Bella, Bella, tulungan mo si Mrs. Lin sa kusina, mukhang hindi siya masyadong marunong magbalot ng dumplings. Manam. Tumango si Bella, ipinanganak si Bella sa isang mahirap na pamilya mula pa noong bata pa siya, ang pagluluto ng mga bagay na ito ay pangkaraniwan, at ang paggawa ng dumplings ay higit na isang piraso ng cake. Si Professor Linhan ay tumawa ng awkward. Tanong ni Lance, kilala mo ba si Mr. Guan Whale? Tubeway. Tama. Ano ba ang hinahanap mo Guan Whale? Maraming guro sa Martial Arts Academy, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko siya kilala, kung hindi, maaari kitang ipakilala sa kanya. Oh! Si Lance ay kumain sa bahay ni Professor Linhan, mga dumpling, ngunit lahat sila ay niluto ni Bella Pallen, ang asawa ni Professor Linhan ay nag-aaral pa lamang. Ang mga dumplings ay masarap, at ang mga kasanayan ni Bella ay napakalakas pa rin. Pagkatapos ng tanghalian, papatayin ni Lance si Guan Whale. Ang pagpatay sa isang guro ng Martial Academy, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa Martial Academy. Ngunit hindi alam ni Lance kung saan nakatira si Guan Whale, at hindi pa nakita ni Lance ang tunay na mukha ni Guan Whale, kaya medyo nahirapan pa rin siyang mahanap, ngunit medyo mahirap lang. Dumiretso si Lance sa Genius Restaurant. Hindi pa nakita ng mga tao sa Genius Restaurant ang maskara ng balat ng tao ni Lance, kaya hindi nila alam na si Lance iyon. Sinabi ni Lance sa may-ari ng Genius Restaurant, Boss, bigyan mo ako ng impormasyon, alam mo ba kung saan nakatira si Teacher Guan Whale? Oh, nasaan siya ngayon, may hahanapin ako sa kanya. 1,000 Martial coins. Sabi ng may-ari ng restaurant. Direktang nag-swipe si Lance ng 1,000 Martial coins kapalit ng impormasyon, natural na hindi ito iisipin ng may-ari ng Genius Restaurant bilang isang paraan para patayin si Guan Whale, kung hindi ay baka hindi niya naibigay ang impormasyon kay Lance. Sige, maghintay ka muna dito, lalabas ang B-Special Messenger na ito para hanapin siya ngayon, maaari mo ring tingnan ang virtual screen palagi. Sige salamat. Makalipas ang halos kalahating oras, natagpuan ng B-Special Agent na iyon si Guan Whale, at nakita ni Lance mula sa void screen message na nasa malapit na cafeteria si Guan Whale, kumakain kasama ng mahigit 10 estudyante. Teacher, narito sa iyo, salamat sa pagtuturo sa amin tungkol sa martial arts. Sabi ng isang estudyante na may dalang baso ng alak. Sensei, mahal ka namin, isa kang mabuting guro para sa amin. Well, you students are welcome.
Sabi ng girong iyon ng Guanwale na may mabait at magiliw na mukha, na tinitingnan ang kanyang hitsura at ugali, tila siya ay isang mabuting tao na minamahal ng kanyang mga estudyante. Gayunpaman, nakita ngunit naramdaman ni Lance na ito ay isang pagong na bastard, isang ipokrito at isang tunay na kontrabida. Nakilala ni Lance ang lugar at agad na umalis sa Genius Restaurant at sinabi kay Bella, "Bella, hintayin mo ako sa malayong lugar, huwag kang masyadong lumapit sa akin." Natakot si Lance na si Guanwale gagamitin siya bilang isang pagbabanta, kaya mas malayo ay mas mabuti. Tumango si Bella. Sa ilang sandali, dumating si Lance. Si Lance ay nakatayo sa bubong ng cafeteria kung saan kumakain si Guanwale at ang kanyang mga estudyante. Sigaw ni Lance. Isang boses, "Guanwale, lumabas ka at magdusa ng kamatayan." Boses Megatron. Sa mga sandaling ito, gulat na gulat din ang mga kumakain sa karinderyang ito. Iniisip kung mali ba ang narinig. Sa private room nitong karinderya ay natulala rin si Guanwale at ang kanyang mga estudyante. Sa unang pagkakataon ay akala nila mali ang kanilang narinig. Sa nakalipas na ilang buwan, si Elsa at ang kanyang mga kaklase ay pumunta sa cafeteria upang kumain ng magkasama. Sa Genius Restaurant, ang may-ari ng restaurant na babawiin na sana ang B-Special Guard pabalik, matapos makita ang reaksyon ni Lance, agad siyang sumuko sa pag-withdraw at sa halip ay inilagay ang larawan ng B-Special Guard na ito sa virtual screen ng buong Genius Restaurant. Walang nakitang reaksyon si Lance sa unang sigaw, kaya sumigaw siya muli, "Guanwale, lumabas ka at magdusa ng kamatayan." Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig ng lahat, oo, si Guanwale, isang guro sa Sword Law Department. Nagulat si Guanwale na kumakain sa private room. "Teacher Guan, may tumatawag sa iyo para lumabas at magdusa ng kamatayan." "What the hell? Sino te?" Kung sino man ang maglakas loob na hindi gumalang sa ating guro Guan, pagod na siyang mabuhay. Hindi pa nagsasalita si Guanwale, ngunit isa-isang nagalit ang grupo ng mga estudyante. Sa oras na ito, may isa pang sumigaw, "Guanwale, bulok mong aso, hindi ka lumabas para tanggapin ang kamatayan." Galit na galit si Guanwale, malamig ang mukha, hinampas niya ang mesa at nagngangalit ang mga ngipin, "Ano ba, sino ang naghahanap ng kamatayan?" Si Guanwale ay sabay na tumalon palabas ng bintana. Naalarma ang lahat ng mga estudyante at guro sa karinderyang ito na kumakain. Ang mga estudyante na kumakain kasama si Elsa ay nagsabi, "Si Guan ng Sword Law Department natin, may sumisigaw sa labas para patayin si Teacher Guan ng ating departamento." Sinundan din ni Elsa ang kanyang mga kaklase palabas ng cafeteria upang pumunta. Si Guanwale ay isang guro ng Sword Law Department. Narinig din siya ni Elsa, isang guro sa ika-4 na taon ng Sword Law Department o isang guro na may prestihiyo pagkatapos ng lahat. Sino ang naghahanap ng kamatayan? Tumayo si Guanwale sa harap ng cafeteria at umungol ng galit. Kaya't nagsitakbuhan ang mga tao palabas, nakita lamang ang isang lalaki, may hawak na espada sa kanyang kamay, nakatayo sa bubong na may malamig na mukha at isang napakalakas na aura na nakamamatay, napakalakas na naramdaman ng ilang mahihinang estudyante na nanginginig ang kanilang mga katawan. Tumingin si Guanwale sa lalaki sa bubong, galit na galit, hindi niya kilala ang taong iyon, at, ang naramdaman ni Guanwale mula sa momentum ng kanyang katawan, ay isang perpektong tao ng Hautian. Isang Hautian perfectionist na gustong pumatay sa kanya, iniisip. Na ang kanyang Guanwale Hautian perfectionist realm ay for show. Kumain ka ba ng candy para bumangon doon? Ang lahat ng mga estudyante at guro na tumakbo palabas ay hindi alam na ang taong nakatayo sa bubong ay si Lance, at naisip kung sinong estranghero o maging guro ito. Nang makitang may nagtangkang pumatay sa guro, lahat sila ay galit na galit, at syempre, nasa gilid sila ni Guanwale. Sa Genius Restaurant, lahat ay tumingin sa void screen at nanginginig. Hindi naman, sino ang nagtatangkang pumatay kay Teacher Guanwale. Magaling na teacher si Teacher Guanwale very responsible sino ba naman ang gustong pumatay sa kanya Wala sa mood si Lance na mag-unmask ngayon, nakatingin si Lance kay Guanwale sa ngayon, gusto lang niyang putulin siya sa laki, si Sally ang namatay sa kanyang mga kamay.
Bagamat si Guanwale ay tumanggap din ng utos mula kay Angus, gayunpaman, ang pagpatay ni Guanwale kay Lance ay ganoon lang, hindi niya pinatay si Sally Brown, hindi inutusan ni Angus si Guanwale na patayin si Sally Brown, ngunit sinusubukan lang niyang akitin si Lance, kaya hindi karapat-dapat si Guanwale na makiramay. Guanwale? Ngayon ang araw na mamamatay ka. Walang pakialam na sabi ni Lance. Umuumbok ang mga ugat sa mukha ni Guanwale, naramdaman niya na, sa ngayon, na sinisigawan sa publiko ng isang Hautian perfection, napahiya siya sa harap ng napakaraming estudyante, at gusto niyang patayin ang anak ng asong ito. 626. Well, hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Galit ding sabi ni Guanwale. Ang mga mata ni Lance ay napuno ng paghamak habang siya ay nakatingin kay Guanwale na may nguso, wala pang kalahating taon na ang nakalipas, siya ay hinabol ng anak ng isang asong ito at halos mamatay, ngunit sa ngayon, sa mga mata ni Lance, ang anak na ito ng isang napakahina ng asong babae. Natakot si Lance na matalo niya ang anak ng asong ito nang hindi gumagamit ng oyayi, at kung gagamit siya ng oyayi, natatakot ako na wala siyang anumang pagtutol. Mamatay. Binunot ni Guanwale ang kanyang espada at hinampes hanggang sa bubong para patayin si Lance. Godman Sword? Wow! Ipinapakita ni Teacher Guanwale ang kanyang Godman Sword, nanig ko na natutunan niya itong Godman Sword dahil nakita niya ang Godman na nagsasanay ng espada sa kanyang pagtulog. It's actually the Godman Sword, sure enough, malalaman ko kung nandoon o wala kapag ginawa ko na. Nag-uusap ang lahat pagkatapos makita si Teacher Guanwale na kumilos. Si Lance ay nakatayo sa bubong, hindi kumikilos sa ngayon, ang kanyang mga mata ay nanunood kay Guanwale na lumilipad patungo sa kanya. Anong uri ng Divine Sword? Sa walang kabuluhan, nakikita ni Lance sa isang sulyap na ang tinatawag na Divine Sword na ito ay may magagandang galaw, ngunit walang kabuluhan, niloloko lang nito ang mga mababang antas na estudyante. Sa sandaling ito, napatay na ni Guanwale si Lance sa kanyang harapan. Sabay espada ni Lance. Si Lance ay hindi kumuha ng anumang kasanayan sa espada gamit ang espadang ito ay isang ordinaryong espada lamang. Gayunpaman, ang espadang ito ay direktang tumama sa balikat ni Guanwale. Mabilis din ang reaksyon ni Guanwale at agad na tumalikod at bumagsak muli sa lupa. Nagulat ang lahat nang makitang laslas ni Lance ang balikat ni Guanwale sa sandaling ginawa niya ito. Sa katunayan, si Lance ay gumamit lang ng oyayi, at nang siya ay papatayin na ni Guanwale, si Lance ay nagpadala ng isang note ng oyayi, at si Guanwale ay nakaramdam ng ulirat ng biglaan, at bagaman ito ay 0 point lamang. At isang segundong kawalan ng ulirat, kahit na 0 point at isang segundo, sapat na iyon para masugitan siya ng kamatayan. Kaya naman, tinaga siya ng balikat ni Lance gamit ang isang espada, at ang dugo sa kanyang balikat ay nabahira na ngayon ng pula ang kalahati ng kanyang balikat. Nakatingin na ngayon si Guanwale kay Lance, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Sa 0 point lang at isang segundo, si Lance ay may lahat ng oras sa mundo upang putulin ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi pinutol ni Lance ang kanyang ulo, nasugatan lamang ang kanyang balikat. Hindi alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, akala niya ay sa balikat lang siya nasugatan, ngunit siya lang ang nakakaalam na siya ay mawawalan pa ng buhay sa sandaling iyon. Sa makatuwid, nang tumingin muli si Guanwale kay Lance sa sandaling ito, nanginginig na lamang siya, at ang galit na naramdaman niya kay Lance ay nawala na. Si Guanwale ay hindi nang ahas na sumulong muli at sinabing, "Itong kapatid, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ako gustong patayin?" Ngumuso si Lance, "Kapag namatay ka, sasabihin ko sa karamihan kung bakit gusto kitang patayin." Ayaw sabihin ni Lance kay Guanwale kung bakit siya namatay, gusto ni Lance na patayin siya ng may malinis na budi, kahit na hindi niya alam kung bakit siya namatay, ang pakiramdam na ito ay mas malala pa kaysa malaman kung bakit siya namatay. "Hahaha, wala akong sama ng loob sa'yo, bakit mo ako pinatay? Anong klaseng tao ba ako?" Guanwale sa Martial Arts Academy, magtanong ka lang at malalaman mo, "I'm a noble teacher and treat my students like sarili kong anak." Ngumisi si Lance,
kahit na ikaw ay karapat-dapat na gumamit ng mga salita tulad ng berong birtod at maharlika, sa kasamaang palad, hindi ko lang sasabihin sa iyo, papatayin kita ng hindi nagpapahinga sa kapayapaan, hindi ko rin alam kung bakit ka namatay. Nagnganglit ang mga ngipin ni Guanwei sa galit, kung kaya niya, siya talaga. Nais niyang putulin si Lance sa laki upang maibsan ang kanyang puot, ngunit alam na niya mula sa pakikipaglaban na katatapos lang niyang gawin na hinding-hindi siya makakapareha ng taong ito na hautian perfection. Kaya naman tinanong niya si Lance kung bakit niya ito pinatay. Kung hindi, bakit niya kalokohan at papatayin na lang si Lance. Marami sa mga nanonood, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan kay Guro Guanwei. Teacher Guan? Nilinaw na ng mga tao na gusto kanilang patayin, ano pa ang kalokohan mo sa kanya, hindi ka naman mamamatay kasama niya ah. Tama na Teacher Guan, tinatanong mo pa kung bakit kanya pinatay ngayon, ginagawa mo na parang nagmamakaawa ka sa kanya, magmukhang sama ng loob kaming mga estudyante, ayoko ng teacher namin. Mabuli ka ng ganito, bilasan mo at patayin mo itong anak na ito, ano man ang dahilan kung bakit kanya gustong patayin. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang pangungusap sa iyo at isang pangungusap sa akin. Gayunpaman, labis na nanlumos si Guanwei, kailangang maging kalaban ng isang tao para hindi mamatay sigurado si Guanwei na hindi siya kalaban ng isang tao, paano pa ba siya hindi mamatay na may kasama? Si Lance ay nakatayo pa rin sa bubong, hindi kumikibo, nakatitig kay Guanwei. Nakita ni Lance ang mga mata ni Guanwei at nakitang napakasaya nito, gusto ni Lance na mamatay siya sa walang magawa at walang magawang takot, na mas kasiya siya kaysa sa pagpatay sa kanya. Na may isang saksak. Sinabi ni Lance, Guanwei, bakit hindi ka pumunta dito at magdusa ng kamatayan? Kailangan ko bang umakyat dito sa sarili kong pagsang-ayon? Nagnganga ang ngipin ni Guanwei at sinabing, anak ng asungot, hindi kita kilala, ang lakas ng loob mong iulat ang iyong pangalan. Ngumuso si Lance, huwag kang mag-alala, i-report ko sa sarili ko ang pangalan ko at kung bakit kita pinatay sa lahat ng estudyante, kaya lang, hindi mo iyon maririnig dahil sasabihin ko sa lahat pagkatapos mong mamatay. Si Guanwei ay mukhang labis na nasasaktan at nanlulumo, talagang gustong-gusto niya malaman kung sino ang taong ito at kung saan siya nagkaroon ng sama ng loob sa kanya, ngunit hindi lang sinabi ni Lance sa kanya, na naging dahilan ng kanyang pagiging malungkot. Guanwei, malapit na ang oras, pwede ka nang mamatay. Pagkasabi noon, tumalbog si Lance sa magkabilang paa at pumunta para patayin si Guanwei. Sigaw ni Guanwei, what the hell? No grievance you kill me? I won't let you get away with it, hindi ako nagagalit, akala mo pusa akong may sakit. Nang matapos magsalita si Guanwei, gumuho ang mga damit sa kanyang katawan, lumantad ang mga kalamnan sa kanyang katawan, ang kanyang buong katawan ay tila napunta sa isang uri ng siklab. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito napigilan ang uyain ni Lance. Puff! Nang hindi inaasahan ng lahat, sinaksak ni Lance ang kanyang espada sa lalamunan ni Guanwei. Ang puso ni Guanwei ay tumingin kay Lance nang hindi sinasadya. Naghiyawan din ang lahat, hindi inaasahan ng lahat na papatayin ni Lance si Guanwei ng ganoon kabilis, dahil mukhang hindi man lang lumaban si Guanwei, sa normal na mga pangyayari, kahit na imposible para kay Guanwei. Upang patayin ng hindi naglalagay ng anumang pagtutol. Kung sakaling wala ka sa ulirat, magagawa mong patayin si Guanwei sa isang iglap, at pagkatapos ay mapapatay mo siya sa isang iglap. Maraming mga guro na nanunood sa dilim ay may galit na mga mukha, sa una ay naisip nila na imposible para kay Lance na talagang mapatay si Guanwei, dahil napakaraming guro ang nanunood dito, hinding-hindi nila hahayaan si Lance na magkaroon ng pagkakataong patayin si Guanwei, ngunit pinatay si Guanwei sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Maging ang principal, na nasa hindi kalayuan sa sandaling ito, ay inisip na may sapat na oras upang iligtas si Guanwei, na nakakaalam. Ang espada ni Lance ay nasa lalamunan pa rin ni Guanwei, sinabi ni Guanwei na hindi sinasadya, bakit, patayin, ako, ikaw, sa huli, kung sino. 627.
Ngumuso si Lance, kapag namatay ka, malalaman ng lahat, at ikaw, hindi na kailangang malaman. I'm so unhappy. Sabi ni Guanwale, at diretsong bumagsak, nakadilat ang mga mata niya, at mukha talaga siyang namamatay sa kapayapaan. Papatayin lang siya ni Lance ng payapa. Sa oras na ito, lahat ng mga estudyante sa paligid ay galit na minumura si Lance, ngunit walang sino man ang nang-ahas na lumapit, dahil si Guanwale ay hindi man lang kalaban, at wala sa ibang mga guro at estudyante ang kalaban, at maaari lamang silang magalit ng isang beat. Lumipad ang dekano at sinabing, itong kaibigan, pinatay mo ang isang guro ng aking martial arts academy, kung hindi mo ako mabibigyan ng makatwirang paliwanag para dito, hindi ka aalis ng buhay. Tumingin si Lance sa principal at sinabing, Principal, bibigyan kita ng paliwanag. Sino ka? Bakit mo pinatay si Guanwale? Malakas na nagsalita ang principal. Tumahimik din ang lahat at tumingin kay Lance nang hindi kumukurap, kasasabi lang ni Lance na kapag patay na si Guanwale, ipapaliwanag niya ang kanyang sarili sa lahat. Ngayong patay na si Guanwale, oras na para magpaliwanag. Walang ibang sinabi si Lance, inilantad niya ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha sa publiko, at biglang, ang mukha ni Lance ay malinaw at walang katulad na ipinakita sa harap ng lahat. Si Lance pala. Ano? Lance. Oh my God! Ito talaga si Lance? Paano ito posible? Hindi ba noong nakaraang semester lang na-promote si Lance bilang pre-Hautian? Paano niya mapapatay si Guanwale ng Hautian Great Perfection? Nang makita ng lahat si Lance, lahat sila ay natigilan, puno ng kawalang paniwala at kawalang paniwala, ang pumatay kay Guanwale ay talagang si Lance, hindi ito ang pangunahing bagay, ang pangunahing bagay ay ang Lance ay talagang nagtataglay ng lakas upang patayin si Guanwale. Oh my God! Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, si Guanwale ay isang guro ng Hautian Great Perfection ng Martial Academy, kung si Lance ay nagtataglay ng lakas upang patayin si Guanwale, hindi ba ibig sabihin nito na ang buong Martial Academy? Lahat ng mga estudyante, kabilang ang mga mag-aaral sa ika-4 na taon, ay hindi makakapantay kay Lance. Bukod dito, ang lahat ng mga guro sa Martial Arts Academy sa pangkalahatan ay hindi rin makakapantay kay Lance. Si Lance ay nasa ikalawang kalahati pa lamang ng unang baitang, at umabot na sa punto kung saan ang lahat ng mga mag-aaral at guro ay walang kapantay para sa kanya. Ang daming tao, lahat sila natulala. Sa karamihan ng tao, si Elsa, na walang espiritong nakatingin sa mga tao, ay biglang nakita na ang taong pumatay kay Guanwale at naghubad ng maskara ay ang taong matagal na niyang iniisip, napaluha, hindi alam kung ito ay nagulat o takot. Lance. Umiiyak si Elsa at tumakbo papunta kay Lance. Elsa. Hinawakan ni Lance si Elsa sa kanyang mga bisig, humikbi si Elsa sa katawan ni Lance. Ngayong semestre, si Elsa ay walang anumang balita tungkol kay Lance, siya ay walang sigla araw-araw, tila nawala ang buhay. Ang layunin at motibasyon nito, biglang nakita si Lance sa kanyang harapan, at napakalakas din, hindi niya alam kung matutuwa siya o ano, umiiyak, at ginawang luha ang lahat ng pagmamahal niya sa isa't isa. Tumingin ang principal kay Lance sa oras na ito, nanginginig din, si Lance ang unang araw na mag-aaral sa kasaysayan ng Martial Arts Academy, inamin na ito ng principal, ngunit ngayon, nakita si Lance na si Guanwale, o ang principal Ken. Hindi ko maiwasang isipin muli si Lance. Dahil dito, hindi na kailangang magpaliwanag pa si Lance. Ang principal, bilang isang taong nakakaalam ng kwento sa loob, natural na alam kung bakit pinatay ni Lance si Guanwale, ngunit hindi alam ng mga nanonood, kaya kailangan ni Lance na magpaliwanag sa lahat ng mga estudyante at guro. Gayunpaman, hindi nagmamadaling magpaliwanag si Lance sa sandaling ito, ngunit pinatahimik muna si Elsa. Pagkaraan ng ilang minuto, humupa ang pananabik ni Elsa. Sinabi ni Lance kay Elsa, bumaba ka at hanapin mo muna si Bella. Nandito rin si Bella Palen. Oo, doon. Tumingin si Elsa sa direksyon ng mga mata ni Lance at talagang nakita niya si Bella. Agad na pumunta si Elsa sa tabi ni Bella.
Elsa to nangyari, ang momentum sa katawan ni Bella ay napakalakas, hindi lang siya maikukumpara, namangha si Elsa. Captain Shu. Si Bella ay abala sa pagbati kay Elsa, sa impresyon ni Bella, si Elsa pa rin ang imahe ng kapitan ng pulis na iyon, ang unang impresyon ay hindi nagbago ng ganoon kabilas. Bella, hindi na ako pulis, maaari mo akong tawaging Elsa, ngayon ikaw at ako ay parehong girlfriend ni Lance, dahil wala tayong pakialam sa isa't isa, kung gayon maaari tayong ituring na magkapatid, tulad ni Siang. Dati kaming dalawa niyon. Medyo awkward na sabi ni Elsa. Sister Shu. Tawag ni Bella sa mahinang boses, nakaramdam lang ng awkward sa una. Bahagyang namula si Elsa at tumango, nagtanong, Bella, bakit ang lakas mo bigla? Akala ko hindi mo alam kung fu. Ang kalagayan mo ngayon. Maagang hautian. Ah. Tunay na nabigla si Elsa, hautian, sus, sa mata ng mga dakilang pamilya ng Yanhuang Empire, ang mga maaaring tumuntong sa hautian ay hindi na mahina. Sa pamilya ni Elsa, sinumang pumasok sa hautian realm, kahit na siya ay isang junior, ay isang elder at nagtataglay ng mataas na katayuan sa pamilya. Ikaw. Sister Shu? Pag-uusapan natin ito mamaya, malapit ka na ring makapasok sa hautian, kahit nahihijitin mo ako ngayon. Paano ba yon? Nasa middle stage pa lang ako ng inner gate ngayon. Bahagyang ngumiti si Bella, si Elsa ay nasa gitnang yugto na ng inner gate, ito ay talagang malakas. Sinabi ni Lan sa mga mag-aaral at guro, pinatay ni Guan Whale ang aking kasintahan na si Sally Brown, siya ang alipin ni Angus, kaya alam na ninyong lahat kung bakit ko pinatay si Guan Whale, tama, ayos lang, maghiwa-hiwalay tayo. Sinabi ni Lan sa principal, ang kabaitan mo sa pagligtas sa buhay ko noong nakaraang semestre, hinding-hindi ito makakalimutan ni Lance. There's no need to be polite, you're the first talented student of my martial academy, it's my due, kung nalampasan mo na lahat ng estudyante at guro, ano ang plano mo? Anong plano? Sabi ng principal, sa lakas mo, ganap kang makakapag-apply para makapagtapos, o, kung gusto mong manatili at maging guro, maaari ka ring maging propesor. Sinabi ni Lance, principal, mas mabuting mag-apply ako para sa graduation, pumunta ako sa akademya sa pagkakataong ito para harapin ang ilang mga personal na bagay, bukod pa, wala akong oras na manatili sa Martial Academy ng mahabang panahon. Tumango ang principal at sinabing, medyo alam ko rin ang tungkol sa iyo, ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagpatay ni Guan Whale sa iyo noong nakaraang semestre ay orihinal na para protektahan ka, tutal, ang pamilyang Harrison ay hindi na isang bagay na maaari mong masaktan ngayon. Pero hindi ka kasing fragile gaya ng inaakala ko. Salamat principal, aalis muna ako. Tumango si principal, at lumipad si Lance sa tabi ni na Elsa at Bella. Sinabi ni Lance, pumunta ka muna sa aking dormitoryo. Lumakad palayo si Lance kasama ang dalawang dilag na nakikita ng publiko. Iniwan ng isang larangan ng inggit at selos na laway, si Lance ay napakalakas na ngayon sa martial arts, at mayroon pa ring dalawang nakamamanghang dilag na sasamahan siya, upang makapaghalo hanggang sa puntong ito ng buhay ni Lance, ito ay talagang sapat na para sa hindi mabilang na mga estudyante. 628. Bumalik si Lance sa dormitoryo, si Xavier at Jimboy ay abala rin sa pagtakbo pabalik, nasa Genius Restaurant lang sila kaya nakita na rin nila ang lahat. Lance. Kuya Lance, ikaw ba talaga ito? Isang semestre na, ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ni Jimboy. Tumingin si Lance kina Xavier at Jimboy na may bahagyang ngiti, papalapit na rin ang ikalawang semestre, pumunta si Lance sa may kintab na bansa upang manatili ng halos isang semestre. Xavier, Jimboy, halos isang semestre na kitang hindi nakikita, pareho kayong nag-improve. Nahihiyang sinabi ni Xavier, talagang malaki ang aming pag-unlad kumpara sa iyo. Natalo mo na ang guro ng Hautian Perfection, isipin na noong una tayong nag-enroll sa Novus Village, tayo ay nasa iisang kaharian, ngayong malapit na ang unang taon. Tapos na, ako lang ang Inner Perfection, at ikaw na ang Hautian Perfection.
Sinabi ni Jimboy, hayaan mo na lang ako, nasa outer gate perfection lang ako pagkatapos ng isang taon, may pagkakaiba ang dalawang major realms. Tinapik ni Lance ang kanilang mga balikat bilang pampatibay loob, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Alam din nila na hindi maikukumpara ang mga taong hindi likas na talento. Pinalamig ni Lance ng ilang salita ang kanyang dalawang kasama sa silid, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid, kung saan nagsasalita sina Bella at Elsa. Isinara ni Lance ang pinto. Elsa, nasa gitna ka ngayon ng inner gate, umuusad ng medyo mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ngunit si Bella ay nasa huling yugto na. Oh, Elsa? Ito ang Iron Tree Heart? Kunin mo muna? Sa loob ng 7 o 8 araw, mapopromote ka sa Inner Gate Perfection, o kahit na sa Inner Gate Great Perfection. Huwag kang magtaka, gawin mo lang ang gusto mo. Sinabi ko sa iyo, ang bagay na ito, kung ito ay lumabas, maaari itong magdulot ng pagkasira ng isang malaking pamilya. Nang inig ang katawan ni Elsa, hindi na siya muling nagsalita at agad itong kinain, binigyan siya ni Lance ng napakamahal na bagay, sobrang naantig siya. Ang puso ng Iron Tree na ito, maging ang pangkalahatang antas ng mga pamilya ng Yanhuang Empire, maging ang mga pamilya sa antas ng hari, ay maaaring hindi makuha ito, hindi ito dahil sa walang sapat na kapangyarihan, ngunit ito ay isang bagay na halos wala na sa ang mundong ito, isang kayamanan na halos imposibleng mahanap, gaano man kalakas ang kapangyarihan, ito ay walang silbi. Matapos itong kunin ni Elsa, sinabi ni Lance, ngayon, bilasan natin at umalis sa Martial Academy. Pagdating ko sa Martial Academy, ang balita ay malapit nang makarating sa tainga ng pamilyang Harrison ng Yanhuang Empire. Sa oras na iyon, ang pamilyang Harrison ay tiyak na magkakaroon ng maraming likas na eksperto na personal na naghahanap sa akin, walang puwang para sa akin na magkaroon ng away sa pamilyang Harrison. Para saan? Tanong ni Elsa, hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Lance, kung alam ng pamilyang Harrison, ang ulo ng pamilyang Harrison sa antas na ito ay malamang na darating para patayin siya ng personal. Umalis ka sa Marshall Island. Sabi ni Lance. Manam. Tumingin si Lance kay Elsa at sinabing, Elsa, nakita ka lang ng buong paaralan na sumugod para yakapin ako at nakita din akong umalis kasama mo at ni Bella, kaya natatakot ako na dumating ang pamilyang Harrison at pilitin. Tanungin mo ako kung nasaan ako. Sinabi ni Elsa, kung gayon, dalhin mo ako at sasama ako sa iyo. Bumantong hininga si Lance, kung aalisin kita, matatapos na ang pamilya mo, at ang mga kamag-anak mo ay papatayin ng pamilyang Harrison, tulad ng mga kamag-anak ko sa pamilyang Damon. Noong nakita mo lang ako, hindi mo na talaga dapat nagmamadaling lumabas, ikinulong ka ng pamilya mo sa bahay mo at hindi ka pinayagang lumabas, para lang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa akin. Nakalimutan ko ang lahat ng makita-kita noon, paano ko iisipin iyon? Medyo natakot si Elsa, kung talagang sinaktan niya ang pamilya Shu dahil dito, paano niya ito mabubuhay? Tiyak na gagamitin ng pamilyang Harrison ang kanyang mga kamag-anak para pilitin siya at si Lance. Nagpakita si Lance. Lance, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Bella. Tahimik na nag-isip si Lance at sinabing, habang nakatayo ngayon, ito ang tanging landas na maaari kong tahakin. Anong landas? Sinabi ni Lance, bumalik muna tayo sa Yanhuang Empire, iiwan ko muna ito sa ngayon. Oh! Tumigil din sa pagtatanong sina Bella at Elsa, parang hindi sinasadyang mabente si Lance, dahil sa sitwasyong ito, hindi sinasadyang mabente si Lance, kung gayon si Lance ay hindi ganap na sigurado tungkol sa paggawa ng hakbang na ito, kaya't hindi muna siya nagsalita. Hindi pa huli ang lahat, umalis na tayo at bumalik sa Yanhuang Empire, natatakot ako na kung huli na, may mangyari sa pamilya Shu. Sabi ni Lance. Kinabahan si Elsa. Wala nang silbi ngayon kahit na magpanggap si Elsa na may pagkapatas kay Lance, nakita ng buong faculty at mga estudyante kung gaano siya kalapit kay Lance, kahit gaano pa niya ito sinubukang i-clear, hindi ito makakatulong. Kapag dumating ang makapangyarihang pamilyang Harrison, tiyak na malalaman nila ang tungkol dito, at kung nasa Martial Arts Academy pa si Elsa, tiyak na gagamitin nila si Elsa para banta si Lance na magpakita, at kung wala si Elsa,
sa Martial Arts Academy at umalis kasama si Lance, pagkatapos ay tiyak na gagamitin nila ang pamilya Shu para pagbabantaan sina Lance at Elsa. Isa na itong kinalabasan sa kabuuan, kaya syempre, hindi iiwan ni Lance si Elsa. Kaya, sa wakas ay kinailangan ni Lance na tahakin ang landas na iyon at bumalik sa Yanhuang Empire ngayon, kung ang landas na iyon ay hindi gagana, kung gayon si Lance ay talagang nasa panganib, at least, ang pamilya ni Elsa ay matatapos na, at hindi maiiwasang mamatay ang lahat ng magulang at kamag-anak ni Elsa. Sana, gumana. Sabi ni Lance sa loob. Hindi nagtagal, sumakay sina Lance, Elsa at Bella sa isang eroplano patungo sa Yanhuang Empire, kung saang lungsod sila lipad, kailangan itong itago. Makalipas ang isang araw, sa Yanhuang Empire, ang pamilyang Harrison. Mag-ulat, may mensahe mula kay Lance. Sabihin mo. Ayon sa pinakamabilis na impormasyon, lumitaw si Lance sa Martial Arts Academy at pinatay ang isang guro na nagngangalang Guan Whale. Itong si Guan Whale ang siyang pumatay kay Lance sa ngalan ni Angus noon, at ang kasintahan ni Lance, si Sally Brown, ay pinatay niya dahil doon. Lance, pumunta agad tayo sa Martial Arts Academy sa lalong madaling panahon, siguraduhing mahanap si Lance, kahit anong clone na makakahuli sa kanya. Oo. Ang pamilyang Harrison ay hindi mabagal, mabilis silang nagpadala ng mga tao sa Martial Arts Academy, at lahat sila ay likas na eksperto. Si Lance ay naging isang mabigat na kaaway ng pamilyang Harrison, lahat ay hinahawakan ng mga Harrison family innate level expert. At si Lance ay gumugol na ng isang araw sa eroplano, pagkatapos ng lahat, ang Martial Forest Academy ay medyo malayo sa Yanhuang Empire, at ang eroplano ay 2 araw na biyahe, kaya kailangan ng oras upang maihatid ang mensahe pabalik, ang pinakamaagang maaaring ito ay 1 araw mamaya. Bagamat imposible para sa kanila na mahanap si Lance sa Martial Arts Academy, hindi maiiwasang imbestigahan nila ang relasyon ni Lance kay Elsa. Kaya't ang unang ginawa ni Lance nang bumalik siya sa Yanhuang Empire ay nauugnay sa Shu. Kaligtasan ng pamilya, sana ay maging matagumpay ito at mayroon lamang 2 araw si Lance para gawin ito. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Sa eroplano, si Elsa, na nagpalipis ng araw, ay biglang napansin na ang kaharian sa kanya ay tumaas. Nakapasok na ako sa Inner Perfection Realm, paano nangyari ito? Gulat na sabi ni Elsa. Gayunpaman, tumawa sina Lance at Bella. 629. Bumulong si Bella, Sister Shu, huwag kang kabahan, ito ang resulta ng bagay na pinakain ka ni Lance, ngayon sa eroplano, huwag ka nang magsalita. Manam. Tumango si Elsa, nabigla ang kanyang puso, naunawaan niya sa wakas, sinabi ni Lance na kung ikalat ang bagay na ito, sapat na itong maging sanhi ng pagkalipol ng isang malaking pamilya, ito ay talagang magandang bagay. 1 araw lamang pagkatapos niyang kunin ito, at nakapasok na siya sa Inner Gate Perfection. Sabi ni Lance, tinatayang pagkatapos ng 1 linggo, mapopromote ka sa Inner Gate Perfection, sige, balik tayo. Pagkaraan ng 1 pang araw, ang 3 ni Lance ay bumalik sa Yanhuang Empire. Agad na tinawagan ni Lance si Sarah, umaasang hindi pa siya naturukan ng euthanasia noon pa man. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay hindi na sinagot ni Sarah ang telepono. Ano ang dapat nating gawin? Hindi sinasagot ni Sarah ang kanyang telepono. Si Lance ay balisa sa loob. Siguro alam ni Sarah na gusto mo siyang puntahan, kaya hindi niya sinasagot ang telepono. Sabi ni Elsa. Tungkol kay Sarah, alam na rin ni Elsa ang tungkol sa kanya. Anong klaseng pamilya ang pamilya ni Sarah? Ano ang apelyido ni Sarah? Umiling si Lance at sinabing, hindi ko alam, tatawag pa ako ng ilan, sana mas ondo niya. Si Lance ay gumawa ng 4 o 5 sunod-sunod na tawag, at sa wakas, sa pang-6, si Sarah ang sumagot. Hello, who is this? Boses ng isang lalaki ang nanggaling sa kabilang side. Well. Tumalo ng kilay ni Lance at abala siya sa pagsasabing, hello, nandito ba si Sarah? Sino ka? Kaibigan ako ni Sarah, huwag mong sabihing maagang na-euthanize si Sarah. You even know this, parang kaibigan ka talaga ni Sarah noon pa. Ano, mula noon? Si Sarah siya.
Naramdaman ni Lance na sumabog ang kanyang ulo, medyo hindi makapaniwala. Si Sarah ay naturukan na ng euthanasia. Oo, na-inject na siya. Kailan? Bakit maaga? It was her choice, but it's a coincidence na tumawag ka, na-inject siya just 2 hours ago. Oh my God, so she's dead now. Nagsalita si Lance. Hindi, may 24 na oras pagkatapos ng euthanasia injection, at sa loob ng 24 na oras na iyon, masaya si Sarah, at magiging napakasaya niya kasama ang kanyang pamilya, na tinatamasa ang mga huling sandali niyang magkasama. Ano ka ba, Sarah? Ako ang kasambahay niya, narinig kong tumutunog ang telepono sa kwarto ni Sarah, kaya pumasok ako at sinagot ito ng pribado. Nasa parents niya ngayon si Sarah, enjoying her last moments with them, well, I don't care what kind. Nang kaibigan mo sa kanya, hilingin mo siya, maging masaya at walang anumang sakit, salamat. Hindi, sandali lang. May sasabihin ka pa ba? Ngayon mo lang ako kakausapin kung sasabihin mo ulit, hindi ka na makakausap ni Little Sarah sa huling sandali niya. Senior Butler, I want to know Sarah's address. I want to give her a final ride, kahit na magpadala lang ng bulaklak sa kanyang puntod. Nag-alinlangan ang iba. Pakiusap, malaki ang ginawa sa akin ni Sarah. Well, I see that you even know such a secret thing about her. And I think that you and she is really friends. Remember, we're in Boundless House, Fragrant Mountain Garden, Fragrant Mountain Villa. Salamat. Matapos ibaba ni Lance ang telepono, agad siyang pumunta sa airport para bumili ng tiket sa Boundless House, at nagtanong tungkol sa lugar kung nasaan si Lance sa sandaling ito, na halos 15 oras ang layo mula sa Boundless House. Sa kabutihang palad, tinapik ni Lance ang kanyang dibdib bilang pagdiriwang, buti na lamang at nakarating siya roon sa loob ng 24 na oras, 20 oras kung tutuusin, dahil na-inject na si Sarah sa loob ng 2 oras, kasama ang iba't ibang mga paunang pagkaantala ng pagbili ng mga tiket para sa mga tseke ng tiket at iba pa. Sa pamamagitan ng eroplano, hindi bababa sa 2 oras ang masasayang. Bilang karagdagan sa 15 oras sa pamamagitan ng eroplano, mayroon pang 5 oras na natitira, na kailangan pa ring dumating ni Lance sa bahay ni Sarah sa tamang oras, kaya ang oras ay napakaapura pa rin. Sinabi ni Bella, Lance, ngayong nakabalik na tayo sa Yanhuang Empire, nang walang komplikadong proteksyon ni Sarah, natatakot ako na na-master na tayo ng mga hacker ng pamilyang Harrison sa ngayon. Tumango si Lance, naisip ko na iyon. Kumuha ang pamilyang Harrison ng 20 nangungunang hacker para hanapin ako, at ngayon nang walang tulong ni Sarah, inaasahan ko na sa lalong madaling panahon ay malalaman na ng pamilyang Harrison ang aking pag-iral, at malalaman din ang tungkol sa mga record ng tawag na kakagawa ko lang, at malalaman ko pa na sumakay ako ng eroplano papunta sa Boundless Mansion. Sa oras na bumaba ako sa eroplano sa Boundless House, natatakot ako na ang mga likas na eksperto ng pamilyang Harrison ay naghihintay na sa akin sa ilalim ng eroplano. Ano kung gayon? Si Elsa ay nababalisa din. Ngumiti si Lance, hindi bale, lahat ay nasa aking inaasahan, kapag malapit na tayo sa Boundless House, tumalon tayo sa eroplano. Tumalon sa eroplano. Gumamit ng parachute para tumalon sa eroplano, kung gayon, ang paghihintay sa akin ng Harrison sa paliparan ay magiging walang laman, wala ng oras para mag-alinlangan ngayon, kailangan kong pumunta sa kanyang bahay bago mawala ang euthanasia na gamot ni Sarah, bagaman ito ay puno ng hindi kilalang mga kadahilanan ng panganib, ngunit kung hindi ako tinulungan ni Sarah, kung gayon ako ay natagpuan at nalipol noon ng mga Harrison, kahit ano pa ang kailangan kong subukan ng kaunti pa, ang iba pa, ito ay nasa Diyos. Mabuti. Hindi nagtagal ay sumakay na sa eroplano ang 3 tauhan ni Lance. Humigit kumulang 1 oras pagkatapos sumakay ng eroplano ang 3 ni Lance, maraming likas na eksperto mula sa pamilyang Harrison ang nagmamadaling dumating sa lugar kung saan katatapos lang ni Lance at ang iba pa. Nasaan ang mga tao?
Ayon sa pinakabagong balita, si Lance ay nasa White Cloud Air Flight Ma 887,905 papuntang Boundless Province at lalapag sa Boundless Province Golden Harvest Airport sa loob ng 15 oras, na 8:12 AM lokal na oras. Damn! Ang bilis talagang tumakbo ng batang ito. Inabisuhan na ng pamilya ang iba pang mga likas na eksperto makarating sa Boundless Mansion Airport bago makarating si Lance sa Boundless Mansion, at ibababa si Lance sa sandaling lumabas siya sa cabin ng eroplano. Tama nga ang hula ni Lance, wala ng proteksyon si Lance sa complex ni Sarah, alam na ng pamilyang Harrison ang kinaroroonan ni Lance tulad ng likod ng kanilang kamay, at naramdaman nila na si Lance ay ganap na hindi nakikita. Kahit na sumakay si Lance sa eroplano, nakita ng mga kamera sa cabin ang bawat kilos ni Lance. Si Lance ay nakaupo sa eroplano, ang kanyang dating pakiramdam ay medyo hindi natural. Posible bang hindi gagana ang plano kung tumalon ng maaga sa eroplano? Madilim ang puso ni Lance. Iniskan ni Lance ang buong cabin ng eroplano, at bigla, napagtanto ni Lance na may mga kamera sa cabin ng eroplano. Hindi nakakagulat na hindi komportable si Lance, siya ay binabantayan sa sandaling ito, ang hacker ng pamilyang Harrison, ay palaging nanunood kay Lance gamit ang kamera ng cabin. Dinampot ni Lance ang popcorn na kinakain ng batang babae sa katabing mesa, at bam, biglang kinunan ni Lance ang dalawang kamera sa cabin para basagin. Sa sandaling ito sa pamilyang Harrison, maraming hacker ang umuung-uong ng may kahihiyan, ngayong wala kang proteksyon ng mahiwagang hacker na iyon, hindi ka na makakatakas sa akin, sa tingin mo ba hindi mo mahahanap kung sirain ang mga kamera? Ridiculous. 630. Sabi ng isa pang hacker, nakakagulat talaga, ang misteryosong hacker na tumulong kay Lance noong nakaraan, bakit hindi siya nagpakita sa pagkakataong ito? Ewan ko ba, yung misteryosong hacker na yun, masyadong malakas ang teknik niya, I think her mind must have reached millisecond reactions, otherwise how could she win over the combined 20 of us? Bueno, masyadong nakakatakot ang mahiwagang hacker na iyon, nag-iilusyon ako na ang impormasyong sumasakay ngayon si Lance ng eroplano patungo sa Boundless House ay magiging isang ilusyon na nilikha ng misteryosong hacker na iyon. Hindi pwede. Hindi imposible. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan na iyon, huwag na tayong umasa, kung hindi ay mapahamak tayo ng pamilyang Harrison. Pagkatapos ng lahat, kinuha natin ang napakataas na pabuya mula sa pamilyang Harrison na maaari nating isangkot ang sarili nating pamilya. Pagkatapos lamang sirain ni Lance ang camera ay medyo naging komportable ito, tila medyo malakas pa rin ang pang-anim na pandaman ni Lance. Ang oras sa eroplano ay hindi maayos, maliban na ang eroplano ay halos kalahating oras ang layo mula sa Boundless House nang bigla nitong marinig ang anunsyo, "Kumusta mga pasahero, nakatagpo na kayo ng malalakas na agos ng hangin sa unahan, babalik ang eroplano sa pinakamalapit na paliparan sa lupa at magpapatuloy sa Boundless House kapag angkop ang panahon para ipagpatuloy ang paglipad, mangyaring maging handa sa paglipag, mangyaring patawarin ang anumang abala na naidulot. Pupunta ako." Si Lance ay walang katulad na nanlumo, nakakatakot. Nagmamadali na si Lance, kung ang eroplano ay dumating sa Boundless Mansion sa oras, si Lance ay magkakaroon lamang ng 5 oras, bukod pa, si Lance ay kailangang tumalon ng maaga mula sa eroplano, kaya ang pagkaantala ay mas mahaba, at ang huling 5 oras ay maaaring hindi man lang mahanap ang tahanan ni Sarah. Ngunit ano ba, kalahating oras na lang ang kulang sa puntong ito, may nangyaring ganito. Si Lance ay orihinal na nagplano na tumalon nang pumasok siya sa mga hangganan ng lungsod ng Boundless Bahay. Ngunit kalahating oras pa ang layo, at hindi bababa sa 5 o 600 kilometro ang layo mula sa Boundless Prefecture. Lance, hindi makakadaan ang eroplano. Tumingin si Bella kay Lance, na parang hinihintay niyang magdesisyon si Lance. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Tapos na, wala na akong pakialam, tumalon na tayo sa eroplano, hindi na tayo makakaatres sa pinakamalapit na lungsod para sa pansamantalang landing, kailangan nating tumalon mula sa eroplano." Sinabi ni Elsa, ngunit kalahating oras, hindi bababa sa 5 o 600 kilometro ang layo mula sa Boundless Mansion. We'll see then? It's up to the gods.
Bumantong hininga si Lance. Hindi nagtagal, nakahanda na ang tatlo ni Lance at tumalon pababa sa emergency escape window. Gayunpaman, malakas ang bagyo. Ang tatlong tao na orihinal na magkahawak kamay ay biglang natangay ng bagyo. Gayunpaman, handa na si Lance at inilabas ang climbing rope sa kanyang katawan. Swoosh! Sa kalangitan, sinali ng mga lubid ni Lance sina Bella at Elsa, pagkatapos ay nanatili silang tatlo sa isang tiyak na distansya upang mahulog sa lupa. Nang malapit na sila sa lupa, mabilis na binuksan ni Lance ang kanyang parachute, gayon din sina Elsa at Bella. Kahit na mas malakas ang bagyo, lahat sila ay mga martial arts practitioner, kaya hindi sila masyadong mahina. Sa wakas, ligtas silang nakarating sa lupa. Kumusta na kayo? Ayos naman kami. Tara, pagkalapag pa lang natin sa langit, may nakita akong highway sa unahan, punta tayo sa highway kilometers and grab any car we can, baka makarating pa tayo sa Infinity House. Sabi ni Kaylee Lee. Mabuti. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa high-speed na kilometro. Nakita ni Lance ang isang Porsche Benz mula sa malayo, huminto si Lance sa gitna ng kalsada, at nagpreno ang Porsche. Nang huminto ang sasakyan, nagmura ang may-ari ng kotseng iyon, inilabas siya ni Lance. Elsa, Bella, sumakay ka na sa kotse. Si Lance ay nagmaneho palayo sa Porsche. Sa buong daan, si Lance ay bumibilis sa 250 kada oras, nagsusumikap na maabot ang Boundless House sa loob ng 2 oras. Sa wakas, nakarating si Lance sa Boundless Mansion noong halos 3 oras na ito, ngunit bagamat sumasabay siya sa karera, hindi siya nakarating doon sa loob ng 2 oras, inabot pa rin siya ng 3.5 oras. Pagkarating ni Lance sa Boundless Mansion, agad siyang nag-set up ng navigation pati na rin ang paraan ng pagtatanong ng direksyon, at sa wakas ay nakarating sa Fragrant Mountain Garden. Gayunpaman, ang buong Fragrant Mountain Garden ay na-wall off, na nangangahulugang ang buong Fragrant Mountain ay pribadong lupain. Sa bundok na ito, mayroong isang villa, manor, palasyo, at iba pang mga gusali na itinayo sa buong lugar, na mukhang isang maliit na nayon na may kahangahangang pakiramdam. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Ito ang Fragrant Mountain Garden, bawal pumasok ang mga tagalabas. Biglang lumipad palabas sa gilid ang isang Hautian level na malakas na lalaki at pinigilan ang 3 tauhan ni Lance. Sinabi ni Lance, itong kaibigan, ako ang kanyang euthanasia injection ngayon, gusto kong pumunta at bigyan siya ng panghuling biyahe. Kunin ang iyong order ng imbitasyon, o basahin ang iyong code ng imbitasyon. Og. Hindi alam ni Lance kung ano ang sinasabi niya. No. Well then, obvious naman na wala kang invitation or permission from anyone in the Fragrant Mountain Garden, kaya bawal kang pumasok, and if you have to barge in, I can't stop you, pero dapat alam mo ang kahihinatnan. Tumingin si Lance sa lalaking Hautian realm na hamarang sa kanya at nagtanong, hindi ka ba mula sa pamilyang ito? Anong biro, kung galing ako sa pamilyang ito, ano pa ang silbi ng pagbabantay ko sa pinto dito, sa totoo lang, hamak na bisita ako ng Hanwang family. Itong kapatid, nakikita kong nasa ang Hautian Perfection Realm, ngunit mas bata ka sa akin, dapat ay may malakas kang talento, gusto mo rin bang pumunta at maging panauhin ng Hanwang family? Tanong ng postdo na lalaking nagbabantay sa pinto. I'm sorry. I'm not. I'm really here to see someone, kilala mo ba si Sarah? Tanong ni Lance. Umiling ang lalaki at sinabing, napakaraming bata sa pamilyang Han, at isa akong hamak na panauhin na gumagawa lang ng kakaibang trabaho sa pamilya Hanwang, kaya saan ako nakakaalam ng ganoon. Wala rin akong mga anak na henyo na narinig ko na nagngangalang Sarah. Si Sarah ay hindi siya genius na bata, siya ay isang batang may malubhang kapansanan, hindi siya dapat magkaroon ng anumang katayuan sa pamilya, siya ay tumatanggap ng euthanasia ngayon, kapatid, mangyaring papasukin ako. Friend, hindi naman sa hindi kita papasukin, kahit papasukin kita hindi mo mahahanap, itong buong Fragrant Mountain Garden ay may mahigit 3,000 gusali, hindi mo ito mahahanap. Kung hindi mo sinasadyang gumala sa isang lugar na ipinagbabawal hindi mo mapupuntahan, hindi maiisip ang mga kahihinatnan.
Si Lance ay abala sa pagsasabing, may isang lugar na tinatawag na Fragrant Mountain Villa sa loob, alam mo ba ito? Shannon Hills? Mukhang kilala niya ang gatekeeper. Oo, dito si Little Sarah, sinabihan ako ng butler niya na pumunta sa lugar na ito. Sinabi ng lalaking nagbabantay sa gate, kaibigan, tila ikaw, Sarah, hindi talaga siya mahalagang anak ng pamilyahan, siya ay isang palawit na bata. Paano mo nalaman yun? Forget what they doing, keep on